So, naoperahan ulit ako for the third time. I was diagnosed with stage 4. Lumala pa yung aking kondisyon. Sok mo yan sa loob ng vagina mo. So, hindi ako nagpo-poop sa may puwet. Yung itsura ng bag. Ganyan. Hello mga langga! Kamusta kayong lahat? So, ang tagal na wala akong upload dito sa channel ko. So, pasensya na. Ang dami kasi talagang nangyari sa akin. So, today, i-share ko sa inyo yung aking journey. Kung bakit ako naoperahan. As you can see sa title ng ating vlog today. So, naoperahan ulit ako for the third time. Pangatlong surgery ko na to. So, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Kasi ang tagal kong walang update talaga dito. So, di ba nung March na operahan ako, ang biglaan yun. Kasi nagising na lang ako madaling araw na sobrang sakit ng aking tiyan. Tapos, dinala ko ni Mark sa hospital. And yun, buong araw ako doon. Daming test na ginawa. Tapos, kinagabihan ho, inoperahan ako for suspected ovarian torsion. So, after nung surgery, hindi naman siya ovarian torsion. So, parang unclear yung nangyari sa akin nung first surgery ko. So, naganap kami ng ibang gynecologist para magpa-second opinion. And then, yun, sinabi niya din na gusto niyang matingnan yung aking tiyan ba sa loob ng tiyan ko. Kung ano ba talaga yung meron sa loob. So, inoperahan naman ako nung June 30, yung aking second laparoscopic surgery. And after no surgery, I was diagnosed with stage 4 endometriosis. So, it makes sense na laging masakit yung aking tiyan. Halos every single day talaga this year, masakit yung aking puson, masakit yung likod ko. Parang buong katawan ko na laging masakit. So, after nung na-diagnose ako na meron akong stage 4 endometriosis, parang nawalan ako ng gana bang mag-vlog. Yeah, kasi laging masama yung aking pakiramdam. Tapos, ang daming doctor's check-up kasi, daming mga test na ginawa sa akin para to make sure ba kung ano ba yung gagawin nila sa akin after nung na-diagnose ako. So, ayun. So, sinabi sa akin ng doktor ko na kailangan kong maoperahan. Hysterectomy, tatanggalin yung uterus, ganun. Parang natulala na ako. So, parang ang hirap kasi niyang tanggapin noon nung sinabi sa akin na kailangan ko ng surgery na ganun. So, ang daming luha yung nailabas ko dahil sa nangyari sa akin. So, ayun. So, sabi ng aking doktor, kailangan kong maoperahan. Kasi kung hindi ako magpapa-opera, baka lumala pa yung aking kondisyon. Kasi yun nga, yung endometriosis is wala siyang cure talaga. Hindi siya madadala sa gamot-gamot lang. Yun lang talaga yung option. Yung operahan ako, tatanggalin yung uterus ko. So, tinanggap ko na lang na, yun na, ooperahan na ako. So, nung September 22, yun yung aking big surgery. So, 6-hour surgery siya. So, yung ginawa sa akin is abdominal hysterectomy plus bilateral salpingo-oophorectomy, meaning tinanggal nila yung aking uterus, ovaries, fallopian tubes, cervix, plus tinanggal din nila yung aking appendix kasi meron na din siyang endometriosis. So, tinanggal na lang nila yun. So, wala akong idea na tatanggalin yun before ako inoperahan. Nung inooperahan na nila ako, so yung nakita na nila yung nasa loob ng tiyan ko, yun na nag-decide na sila na tanggalin na yun, na wag nang iwan yun. Plus, meron silang tinanggal na parang tennis ball size na adhesion. Plus, ang daming plus. Plus, tinanggal din yung part ng aking bowel, yung large bowel ko. Hindi ko lang alam yung exact na haba, kung gaano kahaba yung tinanggal nila. I think, mga ganito. So, ayun. Kaya meron akong temporary ostomy bag kung saan dito lumalabas yung aking poop. So, hindi ako nagpo-poop sa may puwet since nung naoperahan ako. So, dito ako nagpo-poop sa bag. So, hindi ko pa alam kung kailan to i-reverse. So, operahan ulit ako para i-reverse to. Hindi ko lang alam kung kailan talaga.
next week malalaman namin kung next year, next month ba or February ako maoperahan ulit. So, ayun. So, ipakita ko sa inyo yung itsura ng akin tiyan. Hindi siya maganda. So, ayan. So, hindi naman siya masyadong halata. Pero pag puno yan, mahalata talaga siya. Wala siyang, wala pang laman eh. Kakapalit ko lang. So, ayan yung itsura ng bag. Ganyan siya. And yung aking hiwa is from the hanggang dito sa middle of my pubic bone. Tapos, ayan. Sa ano yan, yung nilagay nila na tube para mag-drain yung blood. Ayan. Hindi maganda. Pero okay lang. Mag-fade naman yan siya over time. So, ayan. Hindi nyo makita yung hiwa dyan kasi meron akong nilalagay na tape para secure yung aking ostomy bag. Ayan siya. Yung dyan banda, yung parang maitim, nagkaroon kasi ako ng mga rashes. Tapos, syempre, kinamot ko kasi ang kate. Kaya, ayan. Pero, nag-fade na siya kasi nung few weeks ago, talagang super dark niyan. Hindi ko napapakita yung dito ko. Basta, ayan siya. Diba? Hindi maganda. Pero okay lang yan. Kasi at least ngayon wala nang masakit sa akin. Hindi na masakit yung puson ko. Hindi na masakit yung likod ko. So, yun. Yun naman talaga yung goal. Kaya inoperahan ako. Para maging pain-free ako. So, ang hirap talaga pag mayroon kang endometriosis. So, ang dami ko ding napapanood na meron silang endometriosis, tapos nagpapa-opera sila, parang parang 10 times na silang nagpapa-opera pero pabalik-balik pa rin yung endometriosis kasi bumabalik talaga siya. So sabi ng doktor ko, may konting chance na bumalik yung endometriosis kahit na naoperahan ako, kahit tinanggal yung uterus tsaka ovaries ko. So mayroong konting percent. Pero sana naman wag. Pero kung bumalik man, I will deal with it. So, diba? So, ayun. Ayun yung nangyari sa akin. And, so 6 days akong na-hospital after nung surgery. Kasi 6 hours surgery siya. So, tinanggal. Siyempre, ang haba ng hiwa ko. Tinanggal yung reproductive organs ko. Tapos, tinanggal pa nila yung part ng bowel ko. So, kailangan magstay ako sa hospital for a week para ma-monitor nila ako para just in case na magkaroon ako ng infection. So, ayun. Ang hirap lang sa hospital talaga kasi hindi din na makatulog din si Mark. Binibisita niya lang ako 2 to 3 times a day. Yeah. So, ang lungkot nung nasa hospital ako. Tapos, every time na binibisita ako ni Mark, masakit yung aking tiyan. Kasi after nung surgery, pagising ko, wala akong naramdaman na sakit. I feel good. So, dinala nila ako sa ICU. So, one night ako sa ICU. So, sabi ko, ay, ang galing. Walang masakit sa akin. Akala ko tuloy-tuloy na yun. So, the next day, nilipat nila ako sa recovery. And doon na nag-start na yung, yung pain. Hindi ko naman naramdaman talaga yung hiwa, yung hiwa ko. Nag-suffer ako sa gas. Kasi pinapasukan ka ng gas pag inoperahan ka para mag-expand yung tummy mo, ganun. So, doon ako na, nag-struggle talaga sa gas pain. Naawa na si Mark sa akin kasi yun nga, every time na binibisita niya ako, talagang namimilipit ako sa sakit. Tapos hindi hindi kasi ako makabangon kasi meron ako nito, meron akong bag, tapos meron akong yung catheter. So nakahiga lang talaga ako. Tinanggal na yung catheter 5 days. Tapos meron pa akong yung tube, yung para mag-drain yung blood. So yun, ang dami kong mga
sa katawan nung nasa hospital ako. So, ayun. So, pinilit ko nga lang talaga yung aking doktor na umuwi na ako dito sa bahay kasi dun sa hospital hindi din ako makakain talaga. Hindi ko makain yung pagkain. Walang lasa. So, parang ang hina ng aking katawan. So, 6 days, pinauwi na din nila ako. Pero, chinek muna nila yung aking blood kung meron bang infection. So, nung na-clear na ako, nakauwi na ako dito sa bahay. And then, yun, dito na ako nagpahinga, nagpagaling. So, halos 1 month na wala akong ginawa dito sa bahay talaga. Kain, tulog yung ginawa ko kasi bawal kasi akong magbuhat-buhat nun. So, ayun, buti na lang talaga. Andito talaga si Mark and inalagaan niya talaga ako ng mabuti. Pinagluto, yun, binihisan. Kasi for 3 weeks, hindi ako, parang hindi ako makasuot ng panty ko. Hindi ako maka-bend. So, yun. So, si Mark yung nagbibihis sa akin. So, ayun. I'm very thankful talaga kay Mark. Talagang pinakita niya talaga sa akin kung gano'n niya ako kamahal. So, yun lang. Ayoko nang magdrama kasi baka umiyak ako. So, ayun yung nangyari sa akin, mga langga. Ano pa ba yung sasabihin ko? So, I am surgically menopause. So, menopause na ako. Kasi yun nga, tinanggal na yung ko dyan. Sarado na. Wala nang, wala nang butas. Parang ganun. Kasi tinanggal na yung cervix. So, yung ginawa nila is, sinarado na nila yun doon. So, hindi na ako magkakaroon ng regla. And, syempre, hindi na din ako magkakaanak. And wala naman na kaming talagang balak ni Mark na magkaanak. So, hindi problem talaga sa akin nung sinabi sa akin ng doktor na kailangan ko ng ganitong operation. So, ayun. Ano pa ba yung sasabihin ko? So, wala pa naman akong masyadong symptoms ng menopause. Ano lang, hot flashes, minsan masakit yung aking ulo, minsan yung mga buto-buto ko, yun daw yung mga symptoms ng menopause. Pero hindi naman siya masyadong malala. So, yan. Kasi ayokong mag-take ng HRT, yung hormonal replacement therapy na ibibigay sa'yo pag nag-menopause ka or after nung ng hysterectomy. So, bibigyan ka nun. So, binigyan ako ng aking doktor ng script and binili namin ni Mark. And hindi ko siya ginamit. So, ipakita ko sa inyo. So, dalawa siya. Itong isa, ang tawag dito, Estalis Continuous. So, ayan siya. Patch siya na ilalagay mo siya sa lower tummy, sa likod, or sa legs. Pero, away sa sa breast mo. Kasi, yun yung dito. Yun yung risk dito pag nag-take ka ng HRT. Breast cancer. So, dun din ako natakot. Kaya hindi ko tinake. Tapos, ito pa. Itong, tawag dito. Vagifem. Na ipapasok mo sa vagina. So, ayan siya. Meron siyang applicator. Tapos, meron siyang tablet dyan. Na yun nga, ipapasok mo sa loob ng vagina mo. And, madidissolve daw siya overnight. Dito talaga ako natakot. Ayoko. I think for 2 weeks yata, everyday yung nakalimutan ko na eh. Everyday mo siyang gagamitin din after 2 weeks. Parang every, na lang siya. Pero ayoko mag-take nito kahit na yung oral ayoko. So, depende talaga yan sa inyo if you're like me na surgically menopause and binigyan kayo neto. It's your choice. So, sinabi ko naman sa aking doktor na hindi ko siya tinuloy. So, sabi niya, it's your choice.
ano lang yung gagawin namin, kasi yung risk, may risk din kasi pag hindi ka mag-take ng HRT. Yung risk is yung bone density. For me, hindi ko siya problemahin kasi nag-exercise naman ako. Kasi sabi, nag-search kasi ako ng mga alternative, yung sinasuggest talaga, healthy lifestyle, kailangan talagang mag-exercise. So yun, hindi naman problema sa akin yung exercise. Lagi naman kasi akong nag-exercise, and then ngayon, bumalik na ako sa gym. Ang plan ko talaga is next year ako mag-start ng workout, pero I feel fine naman na. Okay naman na ako, wala namang masakit sa akin. And yan, nakapag-workout na ako ilang beses. Wala naman akong naramdamang sakit o hindi ko naman naramdaman yung hiwa ko. So yun. Ano lang, very very light lang naman. Bawal pa rin naman akong magbuhat talaga ng super bigat. So hindi pa ako makakapag, ano ba yun? Yung mga mabibigat na ginagawa ko before, hindi ko pa siya magagawa. Tapos hindi pa ako makapag-ab workout. Ang ginagawa ko lang is upper body ko, and then yung legs ko, yun yung wino-workout ko ngayon. Saka na ako mag-ab workout, pag gumaling na ako next year, pag katapos na ng surgery ko, yung tawag dito, yung reversal. So, yung ginawa, nabanggit ko na ba kanina? So, yung ginawa dito is parang pinalabas yung small intestine mo sa may abdominal wall, tapos tinahi siya dyan sa may tummy. So, nakadikit na talaga yan siya. So, pag ni-reverse to, kailangan talagang operahan ako kasi so, hihiwaan na naman yung aking tiyan. So, hindi ko na alam kung ano nang magiging itsura nito. Pero okay lang kasi wala nang masakit sa akin. So, yun. Yun yung, so ayun. Yun lang mga langga, hindi ko na alam kung ano pa sasabihin ko. Kung meron kayong mga tanong, comment down below and sasagutin ko na lang next time. So ayun, I'm back again na mag-vlog. Kasi na-miss ko naman ng mag-vlog. Anyway, so thank you sa pakikinig mga langga. And thank you for watching. And hope to see you on my next one. And enjoy life and take care. Bye! Day 2, lovey. 24 hours after the operation. How are you feeling? Feel a lot of pain, don't you? Yeah. First day home. Hey, love. Second day home. Got a sore tummy? A little bit, yeah. Yeah. So this is your second day home now, isn't it? Yeah, came home Thursday. Still struggling a bit, aren't you? There's the wind. The bloated gut, isn't it? So is the bloated gut causing you more problems than the pain from the cut? That's ridiculous. I wasn't expecting that. I was expecting that the pain in the cut was going to be extreme, obviously. But I can't believe that your pain from No, it's because you have this cut and then the gas. It's just like circling inside your body. Yeah. It's painful. Well, it's a new system of it coming out. It's not used to coming out of a tiny hole from the side of your stomach. You get a walking stick, haven't you? Not bad. It's good to recycle. We could put some tape on the top of that to make it not so hard on your hand. It's okay. So I'm struggling more. Yeah.